magandang babae na si Christine ay nagising sa tabi ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nang pumunta siya sa banyo ay nakita niyang kanyang mga litrato kasamang lalaki na lumalabas ay asawa pala niya. Ipinaliwanag ni Ben na nagkaroon siya ng matinding car accident dahilan para magkaroon siya ng amnesia kung saan pagkatapos niyang matulog ay nalilimutan niya ang lahat ng nangyayari kahapon. Araw-araw ay pinapakita sa kanya ni Ben ang kanilang photo album para ipaalala sa kanya ang lahat mula sa kanilang kasal hanggang sa kanilang mga bakasyon na magkasama. Maya-maya ay umalis na si Ben para magtrabaho at iniwan si Christine na mag-isa sa bahay. Ilang sandali lang ay tumawag ang neurologist na si Dr. Nash at ipinahayag na matagal nang nagpapagamot ang misis sa kanya. Sinabihan niya rin si Christine na hanapin ang video camera na nakatago sa kanyang closet. Giit ni Dr. Nash ay hindi alam ng kanyang mister ang tungkol dito at sinabihan niya si Christine na tumawag kapag natapos na niyang panoorin ang mga video sa camera. Pinanood ni Christine ang mga video kung saan ni-record niya ang kanyang sarili na sinasabi ang mga bagay na nalaman niya sa nakalipas na 2 linggo. Kalaunan ay nakipagkita siya kay Dr. Nash na tinutulungan siya ng kanyang kondisyon na hindi nalalaman ng kanyang mister. Sinabi ng neurologist na nagsimula itong 10 taon nang nakakaraan nang siya ay ginulpe malapit sa isang hotel at iniwan na walang malay. Nagtaka si Christine sapagkat sinabi ni Ben na nagkaroon siya ng amnesia dahil sa isang car accident. Hindi niya maisip kung bakit magsisinungaling ang kanyang mister tungkol dito at tugon marahil ng doktor na mas madali para kay Ben na yun na lang sabihin sa kanya. Dinala ni Dr. Nash sa lugar kung saan siya ay natagpo ang nakahandusay. Umaasang may maaalala ito sa nangyari. Dinala sila ng isang lalaki sa eksaktong lugar kung saan niya natagpuan si Christine na duguan, hubot-hubad at tinakpan lamang ng plastik. Nagtataka si Christine kung bakit siya nasa hotel na yun at tugon ni Dr. Nash na marahil ay nakipagkita siya sa kanyang kalaguyo sapagkat lumabas sa pagsusuri na galing siya sa pakikipagtalik bago ang pag-atake. Kinagabihan palihim na inirecord ni Christine ang mga natutunan niya sa araw na yun sa kamera. Habang natutulog nagkaroon siya ng maikling alaala. Inatake siya ng isang hindi kilalang lalaki sa hotel. Nang sumunod na araw ay ipinakita ng neurologist kay Christine ang iba't ibang litrato hanggang sa may isang larawan na nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay litrato ng isang babae na nagngangalang Claire. Tinanong niya ang mister kung kilala ba niya ang babae at tugon ni Ben na si Claire ang matalik na kaibigan ng kanyang misis. Ngunit matapos madepress sa nangyari kay Christine ay umalis ito. Ipinakita ng mister ang mga litrato nila ni Claire at sinabing itinago niya ito dahil ayaw niyang masaktan ng asawa. Kinabukasan naalala ni Christine na nagkaroon siya ng anak at nagalit niyang tinanong si Ben kung bakit itinago niya ito sa kanya. Tugon ng mister na ang kanilang anak na si Adam ay pumanaw dahil sa meningitis nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Itinago niya ang mga masasakit na katotohanan ito upang protektahan si Christine at nang hindi na siya muling masaktan. Sa banyo ay umiiyak na nire-record ng misis ang masasakit na revelasyong ito. Nang gabing yon ay patuloy na nagdusa si Christine sa alaala ng kanyang anak dahilan para magkaroon siya ng kakaibang panaginip kung saan ay binigyan siya ng kanyang anak ng drawing ng isang lalaki na may peklat sa muka at nagngangalang Mike. Kinabukasan ipinagtapat ni Christine kay Dr. Nash na si Mike marahil ang kalaguyo niya at siya rin marahil ang gumulpi sa kanya. Habang kino-comfort ni Nash ang misis ay muntik na niya itong halikan ngunit umiwas si Christine. Nakita niyang ID ng doktor at lumalabas na ang buong pangalan niya pala ay Mike Nash. Bigla siyang nagkaroon ng vision kung saan ay binubugbog siya ni Nash sa hotel. Sa takot ay mabilis na tumakbo si Christine palayo ngunit naabutan siya ni Nash at tinurukan siya ng pampatulog.
Nagising si Christine sa kanyang bahay at makalipas ang ilang sandali ay tumawag si Dr. Nash. Ipiniliwanag ng doktor na ang nakita niyang vision ay maaaring isa lamang imahinasyon para punuan ang blanko niyang alaala, dahilan para isipin niya na si Nash ang umatake sa kanya. Kinabukasan muling nakipagkita si Christine kay Nash, ngunit giit ng doktor na hindi na niya maaaring ituloy ang paggagamot sa kanya sapagkat nahuhulog na ang loob niya sa misis at ito'y napaka-unethical. Bago umalis, sinabi ni Nash na 10 taon nang nakararaan, dinala si Christine ng kanyang asawa sa isang assisted care facility at makalipas ang 6 na taon ay nagsampa siya ng diborsyo at iniwan ng misis. Ibinunyag din ng doktor na hinahanap si Christine ng kanyang best friend na si Claire sa facility at pagkatapos inabot niya ang numero nito. Kinumpronta ni Christine ang kanyang mister tungkol sa mga nalaman at tinanong kung bakit siya nito iniwan. Inamin ni Ben na sobrang na-depress siya nang mawala ang kanilang anak kaya nagkapag-divorce siya at iniwan si Christine sa facility. Gayunpaman sa paglipad ng panahon ay nagbago ang kanyang isip. Binalikan niya si Christine at nangakong hinding-hindi na siya iiwan pang muli. Naawa ang misis sa mga pinagdaanan ni Ben kaya niyakap niya ito. Nang maglaon ay nakipag-ugnayan si Christine sa kanyang matalik na kaibigan na si Claire at nang marinig niya ang boses nito ay unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga nakaraan nila. Nagkita sila sa parke at binunyag ni Claire ang dahilan kung bakit siya nagpakalayo. Inamin niya na may nangyari sa kanila ni Ben at ito ay pareho silang nagdadalamhati sa nangyari kay Christine. Upang iwasang masira ang pamilya ng kaibigan, ay nagpasya si Claire na lumayo na lang sa buhay nila. Humingi siya ng tawad at ibinigay kay Christine ang isang liham na isinulat ni Ben bago siya iniwan nito. Ibinilin ni Ben na ibigay ang liham sa kanyang asawa kapag gumaling na siya. Isinaad ni Ben sa liham kung gaano niya kamahal si Christine, ngunit kailangan niya itong dalhin sa facility dahil sa kondisyon nito. Ipinaliwanag niya na labis na hirapan ng kanilang anak na si Adam dahil sa sitwasyon ng kanyang ina at para sa kapakanan ng bata, kinailangan lang iwan si Christine. Gayunpaman, umaasa si Ben na mauunawaan ni Christine ang kanyang naging desisyon. Narealize ni Christine ang mga pagdurusa na pinagdaanan ni Ben nang dahil sa kanyang kondisyon. Bilang pasasalamat sa pagmamahal at suporta ni Ben, nag-record si Christine ng bagong video kung saan ay sinabi niyang mahal na mahal niya ang mister at nais niya itong makasama habang buhay. Kinagabihan nagpa siya si Christine na ipakita kay Ben ang mga video na inirecord niya sa camera at inamin na matagal na siyang kumukonsulta sa isang doktor. Ipinaliwanag din niya na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mister dati, ngunit nagbago na ito ngayon. Gayunpaman, iniisip ni Ben na may nangyari sa kanya ng doktor kaya't sinampal niya ng malakas ang misis at umalis. Sinabi ni Christine kay Claire ang nangyari at nagtaka ang kaibigan dahil alam niyang hindi kayang manakit ni Ben ng babae. Dahil dito ay sinabi ni Claire na tatawagan niya si Ben at kakausapin. Ilang sandali lang ay tumawag ulit ang kaibigan at sinabi umano sa kanya ni Ben na 4 na taon na niyang hindi nakikita si Christine. Tinanong ni Claire kung may peklat ba sa pisngi ang Ben na kasama niya, kaya tinignan ni Christine ang kanilang mga litrato at nakumpirma na kahit kailan ay hindi ito nagkaroon ng peklat sa mukha. Natuklasan din niyang peke ang kanilang mga wedding pictures at dahil dito, napagtanto ni Christine na ang lalaking kasama niya ay hindi ang tunay na asawa. Sinubukan niyang umalis ng bahay ngunit nahuli siya ng lalaki at pilit pinatulog. Kinabukasan nagising si Christine na wala na namang alaala sa nangyari kahapon. Natagpuan niya ang kamera
at napanood ang video ng kanyang sarili na sinasabing mahal na mahal niyang kanyang asawa at nais niyang makasama ito habang buhay. Tinawagan siya ng lalaki at sinabihang mag-impake dahil sila ay magbabakasyon. Dinala siya nito sa hotel kung saan siya inatake 10 taon nang nakararaan. Sa loob ng silid ay tuluyan niyang naalala ang mga nangyari ng gabing yun. Ang lalaking kasama niya sa bahay ay siya ring lalaki na umatake sa kanya. Ibinunyag ng lalaki na siya ay si Mike, ang kalaguyo ni Christine. Dito ay naalala ni Christine na gusto ni Mike na aminin na kay Ben ang tungkol sa kanilang relasyon. At nang tumanggi ang misis, ay nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa brutal na pag-atake ni Mike sa kanya. Sinabi ni Mike kay Christine kung gaano niya ito kamahal at habang dinidilit ang mga video sa camera, ay sinabing ayaw na niyang magpanggap bilang si Ben. Nagbanta siya na kung hindi sila magsasama ay wawakasan niya ang buhay nilang dalawa. Gusto ni Mike na makipagkanton sa misis ngunit nang tumanggi si Christine ay sinaktan niya ito at muling inatake. Subalit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Christine na lumaban at makatakas. Pinindot niyang fire alarm ng hotel at tumakbo palabas ng gusali. Kalaunan ay sinakay siya sa ambulansya kung saan ay nirecord niya ang mga nangyari ng gabing yun. Kinabukasan nagising si Christine sa ospital. Binisita siya ni Dr. Nash. Sinabi ng doktor na naaresto si Mike kagabi at hindi na siya kayang saktan nito. Sinabi rin niya na magkakaroon si Christine ng mga bisita at umaasa siyang makakatulong ang mga ito para tuluyan na siyang gumaling. Dumating ang totoong Ben at dumating kasama ang kanilang anak na si Adam. Ngayon na nakita na niyang kanyang anak, ay bumalik ng buong ala-ala ni Christine at nagsimulang luminaw sa kanya ang lahat. 10 taon nang nakakaraan. Dinala siya ng kanyang mister sa facility matapos ang pag-atake at araw-araw silang dumadalaw sa kanya. Sa mga panahong ito ay tumutulong ang kanyang matalik na kaibigan na si Claire upang i-comfort ang kanyang pamilya. Gayunpaman masyadong napalapit si Claire kay Ben, dahilan upang may mangyari sa kanila. Nakonsensya si Claire sa kanilang ginawa kaya nagpasya siyang magpakalayo sa kanila. Sa loob ng maraming taon ay hindi bumuti ang pakiramdam ni Christine at malaki naging epekto nito sa kanilang anak na humantong sa isang depresyon na dahilan upang magpasya si Ben na iwanan na lang si Christine. Ngayong mag-isa na lang siya sa facility ay sinamantalan ni Mike ang pagkakataon upang kunin si Christine at magpanggap na kanyang mister. Finorge ni Mike ang pirma ni Ben upang mailabas si Christine sa facility at maiuwi sa kanyang bahay. Sa loob ng 4 na taon ay nilinlang siya ni Mike at pinaniwala na siya ang kanyang asawa. Gayunpaman nang makilala niya si Dr. Nash ay unti-unting bumalik sa kanyang ala-ala hanggang sa tuluyan na niyang maalala ang tunay na umatake sa kanya at ngayon ay tuluyan na niyang nakapiling ang kanyang anak na inakala niyang patay na.